Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Pisces. With the water elements, Lola Baby, nagpapakilala. Isa lang pong like, subscribe, and share. Sandali hat, may lumabas, takpan natin. So, bibigyan ko po kayo ng reading sa mga natitirang araw, linggo ng buwan ng Pebrero. Tingnan natin kung merong success, love is in the air. Diba? Yan. Kung meron bang tinatawag na magkakatuluyan. Meron ba hindi magkakatuluyan? Diba? Ano ito? Titingnan natin ha. So, unahin natin ang pag-ibig and romance. Okay? So, buksan natin ha. Meron bang pag-ibig? Magkakatuluyan? Ay, ibig sabihin nito nangungumbinsi. Kaya sino? Kayo ba ang kinukumbinsi? Kinukumbinsi nila ang taong ito na it's like puntahan mo nga si Pisces, kumbinsihin mo na, di ba? Na sumagot. Yan ha. So it's like tinatawag ditong ay, pagka napangasawa mo yung kapatid, kaibigan o anak, di ba? Naku, napakaswerte mo sa kanya. Meron dito ang pangungumbinsi. Okay? So naririto ang tinatawag na the nine. Okay? Ito ang, sandali yung aking, salamin. The nine of wands ko kahira. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, mga namamag-itan. Marito yung mga magulang, mga tiyahin, di ba? So, ini-enlighten ang kanyang kaisipan, di ba? Maaring sabihin na natin, naku huwag siyang ibigin mo, di ba? Yan. It's like ibigin, halimbawa sabihin na natin, pag inibig mo ang anak ko, di ba? Yan. It's more on, nakikita ko, parang kayo, di ba? Kayo or sila. Something, kasi, ang para bagang it's more on tinatawag kasi ito'y Gemini ruled by the Mercury, di ba? So, ibig sabihin nito, it's like pinag-iisipan ng taong itong maigi, di ba? Kasi meron ditong nangungumbinsi. Yan. Ibig sabihin, maaari ito'y sabihin na nating magulang, mga tiyuhin, or sabihin na natin itong taong ito'y humingi ng tulong sa mga elders o sa mga professional, di ba? Like pare, like psychologist, like marriage counselor, di ba? Nakakaintindi sa relationship, pag-ibig dito, di ba? It's like nakasalalay dito, yan. Ang kanyang tinatawag na pagdidesisyon. Either kayo ito or yung tinatawag kapartner ninyo. Okay? So, ano magiging resulta? Tingnan nga natin. Yan ha. So, it's more on halimbawa kung nagkahiwalay ito, di ba? Kumbaga dito may namag-itan Yan ha. So, ibig sabihin nito there is a possibility magkakabalikan. Okay? Yan. So kung halimbawa sabihin na natin ito'y mga manliligaw, di ba? It's like, pag itong inibig mo, di ba? It's like pinupuri nila itong taong ito, di ba? Because there is an action, di ba? An action of love, okay? Coming your way. So tingnan natin ha, kung ito'y magkakatuluyan. Magkakatuluyan. Magkakatuluyan ha? Malakas mangumbinsi. Malakas mangumbinsi. Ayan, nagkalat-kalat na rin inyong cards. Ano ba yan? Malakas mangumbinsi itong mga ito. Parang mga ang gagaling nilang ang gagaling nilang mangaral, di ba? Perfect naman kaya ang kanila marriage life. Yun ang tanong. Ang gagaling, mahusay magsalita, di ba? So, ibig sabihin nito, kung ito halimbawa sabihin natin nakahiwalay, di ba? Yan, magkakabalikan. Kung ito halimbawa sabihin, ibigin mo na anak ko, di ba? Torpe ang anak ko, pero magaling yan. Yan, di ba? Magkakaroon ng ka-partner. So, tingnan natin ang yan, ha? The Hangwoman. Yan, ha? So, ibig sabihin, mag-isa lang siya sa buhay niya. Di ba? Yan. So, maaring ito'y tinatawag magdidesisyon. Siya pa rin ang magdidesisyon, di ba? If this person, lalaki man ito o babae, or makikinig siya dito, di ba?
Reliable ba yung sinasabi nila? Tingnan natin ang the Nine of Wands. Okay? Okay. Ito ang tinatawag na ang nakikita ko dito yung tinatawag na very lousy man. Very lousy. Very lousy, di ba? Yan. Maari ito yung tinatawag na napabayaan na niya yung sarili niya. Maaring matagal na siyang walang asawa, di ba? Very, very lousy. Yan ang nakikita ko. It's like, wala naman siguro siyang problema when it comes to money. Pero wala siyang tinatawag na disiplina. Okay? It's like, sige, kain ng kain. Wala na exercise, di ba? Kaya siguro dito yung tinatawag nangungumbinsi, di ba? Bigyan mo na yan, kahit siya tabatsoy, mabait naman yan, mataba ang pulsa. Di ba? Something like that. Tingnan natin ang the Knights of Swords. Yan, ha? So, narito ang tinatawag the Death. Yan. Nagkamali. Yan. Ibig sabihin nito yung tinatawag, the result is nagkamali siya ng kanyang desisyong ginawa. Okay? It's like, sabihin na natin, sa pagbalik niya, di ba? Halimbawa, bumalik nga siya sa taong ito, pero napakalaking pagkakamali. Di ba? Yan. Maaring sabihin natin, ang taong ito hindi talaga nagbago. Di ba? So, tingnan natin ang tinatawag the Two of Swords. Yan, oh. So, ibig sabihin nito, nagpapangilanlanan. Okay? Nagpapangilanlanan kung sila baga talaga. Okay? Yan. So, let's see the energy of your money, finance, work, career. Yan. Okay. Magkakapera ba kayo? Let's see. What's the energy? Narito ang tinatawag the Eight of Swords. Yan, ha? Nasa iyo yun. Diba? If you think of money, money will come. It's tinatawag na it's about nasa isip mo lang, diba? What you are attracting. Kung ina-attract mo yung pera, then attract pera. Diba? If you are saying, naku, mukhang hindi ako magkakapera, then that is what you are attracting. Hindi ka magkakapera. It's all about in your mind, di ba? Change ibig sabihin nito, baguhin mo ang tinatawag state of mind, okay? When it comes to money. Okay, yan, no? Baguhin mo, ha? Okay? It's more on tinatawag attracting, okay? Instead of tinatawag na taliwas, okay? So, for some of you here, whatever is this, maybe it's a new passion, di ba? So, sabihin na natin a new business, di ba? Pagkakaperahan, trabaho. It's more about new passion. So, ibig sabihin, ito yung tinatawag, sandali at tatakpan ko at nakahubad. Yan, see the world, di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag na matatapos din. Okay? Ang problema nyo sa pamimera. If you are guided, okay? Sabihin na natin guided ka, you are guided by God, you are guided by people na tinatawag na they are very, very concerned about your wealth, about your money, okay? About your welfare, okay? Yan, nakasalalay. Di ba? Kung sino itong mga taong you can trust. Di ba? Okay. So, let's see. Yan, no? So, ibig sabihin nito, okay? Tinatawag, choose the people na kaya kang payamanin. Okay? Hanapin mo ang mga taong tinatawag na magdadala sa iyo sa kayamanan. Hindi problema. Okay? Kaya narito ang tinatawag, justice. Okay? So, let's see about your money. So, maaaring tinatawag dito kung halimbawa you're on a social media, you're a YouTube blogger, diba? An influencer. Use wisely your head, okay? Your mind, use. Ibig sabihin nito, maging matalino sa pagpili, okay? Ng mga taong hindi kaguluhan, hindi kay scam, hindi problema ang daladala.
manapay kayamanan. Okay? Kasi dito, it's like tinatawag na, maaring kaya mo ito, but you need the help of others. Para dito, ibig sabihin nito, magkaroon ka ng tagumpay. Okay? Yan. So, it's more about inner self, okay? Inner self-reflection. Diba? Yan, oh. Let's say you have money. Okay? You have passion. You have you have this, diba? Sabihin natin, resources. Okay? Gamitin mo ito sa tama. Okay? Saan mo ito dadalhin? Saan mo yan gagamitin? Diba? Na hindi ito mawe-wasted. Okay? Maaari ito sabihin natin, baka itutulong mo lang sa mga kapatid mo, sa ibang tao. Diba? Dahil nakikita dito, you're very, very giving. Diba? It's like ikaw ang ate, ikaw ang kuya. It's like tinatawag, kaya matatapos ang mga problema nila because of you. Diba? Yan, oh. So, ibig sabihin nito, tinatawag na meron kayong part, okay? Meron kayong share sa mamanahin ng inyong mga magulang. May share kayo, di ba? Halimbawa, may share kayo sa bahay, di ba? Yan. So, it's more about, ang nakikita ko, your money is umiikot, di ba? Sa family. Okay? Maybe you are working, sabihin na natin, baka nagtatrabaho kayo. Ito employer ninyo, di ba? Maybe you're working as a domestic helper. Or maybe you are working for your in-laws, di ba? Yung business ng in-laws mo. Baka kayo ang caretaker ng bahay ng in-laws nyo, di ba? Kung sino man yan, caretaker kayo ng, bawa sabihin ng mga hayop, di ba? It's like tinatawag na you are catering families, maybe you're a psychologist, di ba? You're a businesswoman. Yan, no? Kita ninyo, di ba? Kaya dito, the world. Yeah? Big sabihin nito yung tinatawag, harvest time. Okay? The fruit of your labors. So, nakikita dito. Yan, oh, di ba? Saan umiinog ang pera mo? Di ba? It's like dito lang naman umiinog ang pera mo. Dito. Yan ha, maaari sabihin natin may savings ka sa bangko. Umiinog ang pera mo sa pagbabayad ng mga bills, di ba? So it's like tinatawag, merong contentment naman, di ba? It's like, hindi ka naman nauubusan. It's like at the end of the month, may pambayad ka ng tubig, may pambayad ka ng tuition, may pambayad ka ng utang. So let's see, the energy, okay? Pero meron kayong nakikita ko lang dito. You will receive, okay? It's maybe from your parents, okay? Kung sino man ito, kung saan man ito manggagaling, okay? You have a share. It's like tinatawag dito ko, ano tinanim mo, aanihin mo. Maybe sa pagpapalaki ng mga anak mo, di ba? Sabihin na natin, ang mga anak mo ang magbibigay sa iyo ng magandang buhay, di ba? Yan, no? It's like ititira ka sa palasyo ng mga anak mo, di ba? Maaring asawa mo yan, magulang mo yan. So let's see, the family, okay? Yan. So nakikita ko dito, it's about talking to God. You are talking to God, di ba? Yan. So nakikita ko dito yung tinatawag, namomroblema ang taong ito, okay? Yan. It's like there is conflict inside the family, okay? Maaring sa mga friends din, kasi family, friends, okay? So ito yung tinatawag, nagtatapat, di ba? Maaring nagtatapat sa mga friends, okay, sa social media, mga friends nila, social media, sinusulatan nila, di ba? So ibig sabihin nito yung tinatawag na maybe, sabi ng mga friends nila, use your intuition, di ba? Use your heart. It's like, sundin mo kung ano laman ng puso mo, not your head, di ba? So narito ang tinatawag na the eight of wands, di ba? So ibig sabihin ng the eight of wands is more about decision. Be more open-minded. It's like maybe the advice of the friends or baka ikaw ang nag-a-advise sa kanila. It's more about tinatawag ditong be more open, di ba? Yan.
give a very, very good advice, di ba? So nakikita for some of you here, it's about how you see life, di ba? Yan. So narito rin yung tinatawag na introspection ba yun? About pagmumuni-muni, nagmumuni-muni kayo, di ba? It's like hanggang kailan itong ginagawa niyong paghihirap. Maybe you're taking care of your sick parents, sick siblings, di ba? It's about your pagsisilbi. So let's see. Let's see. Okay. So, ibig sabihin nito na tinatawag na the chariot, di ba? Ito yung tinatawag na it's like someday or sooner, di ba, manifesting. You will have no more problems. It's like you will get your power, claiming your power, claiming your independence, independent, di ba? Independency, something like that, okay? Claiming your identity, your ego, di ba? Someday, it's like magkakaroon ng freedom, maaalis lahat, di ba? Siguro maalis sa iyo yung mga taong nakadepende sa inyo, mga problema, sakit ng loob, di ba? It's like someday, it's like sooner, okay? Kung ito man ay mangyayari, especially in the summer, since I see it, okay? I'm just seeing it. Tinatawag na mababawi mo ang iyong kaligayahan. Sabihin na natin noong sabihin natin for so many years, di ba? Nagagawa mo ang gusto mo. Pero ngayon it's like marami kang daladalang ano tawag dito? Paghihirap, di ba? Daladalang krus sa buhay mo. Yan, no? It will not take long. Maalis itong mga dalahin mong krus sa buhay mo, okay? So, ibig sabihin nito, it's about taking care of yourself. Yan, no? Di ba? Taking care of yourself. Yan, ha? Yan, no? Mababago ang iyong buhay. Di ba? Mawawala ang ingay, mawawala ang pait, mawawala ang sakit, mawawala ang tinatawag na sama ng loob. It's more about yourself. Independence, di ba? Freedom. It's like para kang nalagot sa kadena, di ba? So it's more about tinatawag focus on yourself, di ba? So ibig sabihin na don't doubt, okay? Don't fear or doubt yourself. Yan, ha? Marami ka pang dapat na gawin, i-discover, di ba? More about yourself. Nakikita ko dito. Ayan, no? And be more tinatawag na, yan, no? Loving yourself, di ba? It's like take advantage, okay? Kung ano itong, it's like tinatawag, ano man ang edad mo, whatever your age is, take advantage, okay? Yan, no? Mawawala rin ang mga pasanin mo sa buhay mo when it comes sa tinatawag family.